Hi, Hello. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Siguro po, kung titingnan natin, lahat ng nakasulat doon sa dalawang sitas, pinalakay na lahat. Kaya sabi ng iba, kawawa naman yung mahuhuli, wala na. Kumbaga, tigang-tiga na. Pero, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo po, walang hanggan. Kaya, marami pa pong mga ipagkakaloob na mensahe ang ating dakilang Panginoon. Related po sa mga sitas. Ngayon po, sa mga baguhan, dito po, bago ipinagkakaloob ang pagtutulungan o gamutan, unang-unang ipinapahayag ang pangangaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Sapagkat, kung ang nais natin matulungan tayo para gumaling ang ating karamdaman, kumbaga yung lakas na puwersa na nagtulak sa atin para makarating dito, ito po yung tinatawag na pananampalataya. Pagtitibayin palalo ng Ebanghelyo para kung meron mang mga haka-haka o nagpagdududa na akala ko ba gamutan pero bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos? Gagaling ba ako? Kaya po, una po, ang karamdaman, kapag tayo po ay nasa ilalim ng sakit o karamdaman, nasa influensya po tayo ng mga mababang espiritu. Kapag tayo po inilalagay natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, lumalayas ang mga masamang espiritu. Kaya, yung physical na karamdaman, o yung problema o diferensya ng ating physical na katawan, madali na pong gamutin. Dahil wala na yung espiritu na nagpapahirap sa atin. Yun po yung mga masasamang espiritu. Ang karamdaman ko kasi, o sakit, espiritu yan. Sabi niya, espiritu ng sakit. Halimbawa, ang isang tao bulag, mayroon niyang espiritong bulag na nasa kanya. Halimbawa, ang espiritu ay pipig espiritu din ang nasa kanya. Kaya po, kapag nakinig ng Ebanghelyo at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, lalayas yung masamang espiritu, tayo na po yung nandidiyan. Tatanggapin natin sa ating sarili at hindi tayong tawad, gagaling na po. Yan po ang importante, kaya ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, tungkol naman sa mga bata, siyempre, paano naman wala pa naman pananampalataya ang bata? Siyempre yung magulang. Kapag malakas ang pananalig ng magulang, kasama na po yung anak. Kasi yung mga bata, wala pa po yung kasalanan. Walang muwang. Unless, kung ang magulang, bata pa tinuturoan na ng awayin, padila-tila, lalaki yan, palaway. Kaya, dapat turuan natin butihan asal. Dahil ang bata, nag-iipon pa lang yan ng mga matututunan nila. Kaya kung mali yung turo, kalalakihan nila mali din. And meron pa tayong isang sitas. Sabi po dito sa Hebreo 4:14 hanggang 16. Medyo mahaba to. Paiksin natin. Yabang nga tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ngayon, magbe-basic tayo. Una, kung aralin natin, yung kasaysayan ng pagdami ng tao. Nakalagay doon, Genesis. Pagdating doon sa mga panuntunan tungkol sa mga pagtatalaga, paghatol, ang tawag naman doon Leviticus.
nandun na yung tungkulin ng mga saserdote. Ngayon, kung aralin natin, sino ba ang unang sinugo dito para manguna sa mga Israelita? Walang iba, si Moises. Si Moises, under siya sa lipi ni Levi. Meron siyang kapatid na lalaki, si Aaron, at meron bang talaging kasama yung kapatid na babae, si Miriam. Hindi ba ba? Nagpakilala ang Diyos sa lipi ni Levi na kung saan sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy nung pumasok doon sa yung si Moises, ang sabi, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob." Nagpakilala ang Diyos sa isang mababang punong kahoy na nagliliyab. Ngayon, pagdating po dito, naging daan si Moises para yung mga Israelita hanguin doon sa Egypto para mailabas. Dahil dati, nung pumasok sila, 75 person lang, nung maalala natin na sa pamamagitan ni Jose, na napasok doon, na ginawang gobernador, pagkatapos doon nagkaroon ng taggutom, na yung pala, magiging daan si Jose para makasurvive yung mga Israelita. Kaya napunta sila sa Egypto. Dahil may panaginip na 7 taon na maganda ang buhay, 7 taon na taggutom. Yung 7 taggutom, dumating na yung punto na inihanda ng Diyos ngayon si Jose para manguna doon, para maging gobernador doon sa Egypto. Tapos, naramdaman na ng mga Israelita ang pagkagutom, kaya nalaman nila na sa Egypto may trigo, kaya napunta sila doon. Doon na nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa maisama na rin yung magulang nila, si Isay. Kaya po, sa bagay na yun, kung aralin natin, ang kalagayan ng mga Israelita nung mahango sa Egypto, nung dumami na sila, kasi may libo na yung umalis sa Egypto. Tapos napunta sila doon sa parang na hinapon ng mga Egypto hanggang sa makatawid doon sa dagat na nahawi. Yung dagat, dumaan sila sa gitna at napunta na sila doon malapit sa lupang pangako. Pero hindi po doon umabot si Moises. Kundi, ang nangyari doon pa lang sa daan, namatay na si Moises. Kaya ang nagpatuloy na pagpasok doon, si Josue. Ngayon, doon po sa kalagayan ni Moises, doon na po ipinagkaloob ang 10 utos. At ang mga panuntunan, mga pagkatol na ipinagkaloob doon at ang pagtatalaga kay Aaron para maging punong saserdote. Dahil, ang tungkulin po ng saserdote, walang iba, magbigay ng handog na patungkol sa mga kasalanan. Halimbawa, dati po kasi noon, kapag ang isang tao'y nagkamali o nagkasala, ang gagawin niya, pipili niya siya ng isang magandang hayop para ibibigay doon sa mga Levita o mga saserdote para sunugin. Yun na yung pinakaalay para matubos yung pagkakasala. Ngayon po, sa pagtatalaga ng saserdote, kumbaga, mas lalong napalapit ang mga Israelita sa Diyos. Dahil kumbaga, meron ng pagbabawi. Kapag nagkasala tayo, pwede na pala tayong mapatawad sa pamamagitan na magtatalaga ka lang ng ihahain para maialay patungkol sa mga kasalanan. Kaya kanya-kanyang gawa. Kung halimbawa, sa isang sambayan, mayroon silang kasalanan, ganun din karami yung iaalay nila, ibibigay nila doon sa mga saserdote para yun ang gumawa. Yun lang kasi ang binigyan ng karapatang gumawa noon, ang magsunog. And, matanong tayo dito sa 5. Sapagkat, doon po sa karamihan ng mga saserdote, meron po yung tinatawag na namumuno sa kanila. Ang tawag doon, dakilang saserdote o high priest.
Sabi nito, sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibhas ay hinugot sa mga tao. Totoo po, kinuha na naman sa mga tao ang saserdote. Hindi naman po kasi lahat ng mga Levita ay saserdote. Kasi ang mga saserdote lang doon, yung mga lalaki. Pero meron yung mga pamilya dahil ang mga saserdote pinapayagan noon na magkapamilya. Dahil kung hindi mag-aasawa ang mga saserdote, hindi sila darami. Hindi magpapatuloy ang kanilang lahi. Kaya ipinapahintulot pa nun ang pag-aasawa. Kumbaga, humugot lang doon ng mga lalaking karapat-dapat para italagang mga saserdote. At pagkatapos doon, yung mga matatagal na sa paglilingkod doon, ang gagawin naman ng punong saserdote. Yun naman yung, halimbawa, sa isang ganito, mayroong tinatawag na dakong banal at dakong kabanal-banalan. Which is yung pinaka-altar. Doon sinusunog yung kamangyan. Ang gawain ng mga saserdote, magsunog lang ng mga hayop na susunugin. Pero yung dakilang saserdote, magsunog ng kamangyan doon sa kaloob-looban. Kaya po, yun ang pagtatalaga ng mga saserdote. Sabi dito, ang bawat dakilang saserdote palibhas ay hinugot sa mga tao ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at manahain ng patungkol sa mga kasalanan. Yun po pala ang pinakatungkulin nila na nakapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali yamang siya rin naman ay nalilibig ng kahinaan. Totoo po. Hindi naman kasi perfecto ang saserdote. Kaya kung mag-aalay ang saserdote, kasama ang sarili niya, may sarili din siyang kasalanan para pag-alayan niya. Para matubos din ang kanyang kasalanan. At dahil dito ay nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. Kaya ang mga saserdote, kapag nagkakasala ang bayan, maghahandog sila kung ano yung ipagkakaloob depende sa pagkakasala ng bayan. Kung halimbawa, napakaraming tao, 1,000, siyempre 1,000 din ang susunugin mo. Siyempre, kasama na din yung sa sayo, doon sa saserdote. Meron din siyang pagtatalaga sa kanyang sarili para mapawi ang kanyang kasalanan. At sino man hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Si Aaron po kasi ang unang ipinalagyan na maging punong saserdote. Gayon din si Kristo man ay hindi nagpapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Kundi yung sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Kaya ngayon, kung titingnan natin, nung ang ating dakilang Panginoon, siya po kasi yung dati kasi ang mga saserdote, ang inaalay nila, mga hayop. Pero anong ginawa ni Anas at ni Caiphas? Si Anas at si Caiphas, mga dakilang saserdote. Ang ginawa nila, si Jesucristo ang hinuli nila para gawin nilang pang-alay. Pati, naging bahagi yung dalawa na yun para ipahuli ang ating dakilang Panginoon. Para pahirapan, para ipagpalit doon kay Barabas. Kasi Barabas ay isang kriminal, pero si Jesucristo ay matuwid na tao. Ipinagpalit yun ng mga tao. Nangunguna doon, nung ipinakita na ngayon ni Pilato, sino na unang sumigaw doon? Si Anas at si Caiphas. Yung mga punong saserdote. Palayain si Barabas. Si Jesus ipako sa cross. Hindi ba nagsisunod yung mga taong nakapaligid doon yung buong bayan? Ganon din yung mga matatanda. Kaya nangyari po, ang ating dakilang Panginoon, siya na yung pinaka-alay. Pero ang alam nila, ang purpose lang naman nila, mamatay ang ating dakilang Panginoon. Pero, lingid sa kaalaman na yun, kalooban para ng Diyos na ialay ang ating dakilang Panginoon.
na siyang pinaka-pangunahing alay para sa bayan na walang iba, hindi na buhay na hayop ang ipagkakaloob, kundi buhay na tao, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na dapat sana si Barrabas, pero bakit ipinagpalit ang ating dakilang Panginoon? Dahil kalooban pa rin ng Diyos na kinakailangan ialay kung papaano ang tao kapag nagkakasala ang pinipili yung pinakamagandang klaseng hayop. Ganun din ang pag-aalay na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Pinili din naman yung isang taong malinis at walang kasalanan sa makatuwid bagay, ang ating dakilang Panginoon na hindi po nagkasala. Kaya siya po ang naging pang-alay para sa mga kasalanan. Pero iba po ang pagkaunawa ng mga saserdote. Ang alam lang nila, mawala na sa landas nila ang ating dakilang Panginoon. Pero hindi nila nalalaman, plano pala yun ng Diyos. Kaya talaga doon si Ana, si Caiphas, si Pilato, para ang ating dakilang Panginoon ang maging handog patungkol sa mga kasalanan. Kaya po, siya ay tinawag na aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon dahil po sa pagtupad ng ating dakilang Panginoon sa kanyang layunin, bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Na siya ay anak ng Diyos. Sabi niya, sa pagpasok niya sa libutan, isang katawan ang sa atin inihanda mo, anak ng birhen, nabuhay doon ang ating dakilang Panginoon. Nakisalamuha sa mga tao, pero hindi napahamak o nagkasala man kahit ni isa sa kanyang sarili. Sapagkat nasa kanya, kasama niya lagi ang kanyang ama. Hindi siya iniiwan. Ni kahit ang mga anghel naman ay panhit-panaog sa kanyang ununan upang matupad lamang ng ating dakilang Panginoon ang kanyang pinakalayunin dito sa ibabaw ng lupa na walang iba, inalay ang kanyang sarili, yung katawang naman para matubos ang buong sangkatauhan. Kaya yan po yung pinaka-objective ng Diyos na ipinagkaloob sa ating dakilang. Iyon lang naman ang utos na tinanggap niya sa Ama, na inihula din ng mga propeta na una na sa buhay ng ating dakilang Panginoon patungkol sa kanyang pagkakaloob ng kanyang sarili. Sabi nito, ikaw ay saserdote magpakailanman. Bakit po? Kasi yung pangulong ay yung punong saserdote, ang pinaka-trabaho lang niya, pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Ang dakong kabanal-banalan na pinasok ng ating dakilang Panginoon, yung sangkalangitan. Dahil matapos siya'y mamatay, nabuhay na nag-uli, nagipamayan pa ng 40 araw, saka siya umakyat sa langit. Kaya siya ang naging pangulong saserdote ng ating mga kaluluwa. Sabi dito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Bakit po nahabag ang ating dakilang Panginoon sa ating mga kahinaan? Dahil kundi isa na tinukso sa lahat ng parang, gaya rin naman natin ngayon na may walang kasalanan. Naranasan kasi ng ating dakilang Panginoon kasi tuksuhin din. Kaya kaya niya tayong ipagsanggalang kapag tayo tinutukso rin. Kapag tayo'y nasa kahinaan, handa niya tayong tulungan, palakasin sa pamamagitan ng mga iniwan niyang mga salita o ibanghilyo na ating pinag-aaralan. Ito po ang nagpapalakas sa atin para labanan yung mga tukso. Dahil ang ating dakilang Panginoon, dumanas din ng pagtukso, yung lamang siya po ay nagtagumpay. At hindi siya po natiso doon sa mga pagtukso na ginawa sa kanya. Ngayon, ito po ang habilin sa atin. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Sino po ba yun? Upang tayo'y magsipagtamo ng awat at mga kasumpungang biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ibig sabihin po pala, hindi pwede na hihingi lang tayo sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Dapat
malayo pa yung pangangailangan natin, humingi na tayo sa Kanya. Hindi pa tayo nagkakasakit, humingi na tayo sa Kanya. Na kung sakaling bigyan ka man ng kabigatan sa buhay, maitawid natin. Malagpasan natin. Maghihingi tayo ng kalakasan. Dahil po ang pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung alalahanin natin, itong katawan kasi natin, marupok, mahina. Hindi mo lang pakainin yan, may ulcer na. Hindi mo lang painumin, tuyok na yung lalamunan, namamaos na o namamalat na. Hindi mo lang paliguan, mainit ng temperatura. Kumbaga, marupok ang itong katawan natin na ito. Kaya dapat, sabi dito, magsilapit na tayong may pagkakatiwala. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa ating nilalapitan? Siguro, kung ibabatay lang natin ating sarili, sa sarili natin kakayahan, na kaya po itong mag-isa, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan pa natin ang Diyos. Pero, sa nakakaunawa, alam natin na kailangan natin ang Diyos. Dahil, hindi natin kayang kalabanin ang Espiritong nandito sa ibabaw ng sanglibutan. Minsan dumarating sa ating buhay, kalaban natin yung kapwa natin. Pero sa totoo lang, ang kalaban natin hindi naman talaga kapwa. Hindi natin sila kaaway. Ang sino mang kapwa na nakikita natin, kawangis natin, kapwa natin sila. Kailangan natin silang mahalin at ibigin. Sabi nga, kung galit ka sa iyong kapwa, magalit ka hindi sa buong pagkatao niya, kundi doon lang sa kanyang mga ginawa. Dahil, pwedeng sabihin, magbabago din siya. Pag nagkamali siya, pag nagsisi, pwedeng manilinisan na naman ulit siya. Pero kung galit, halimbawa, galit ka sa yung kapwa, kung pagkatao na hanggang kamatayan, galit na. Sa totoo lang, sabi ni Apostol San Pablo, basahin natin para maunawaan natin. Sabi sa Efeso, ito ang nakasulat dito. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ibig sabihin pala, kaya lang pala nagkakaroon tayo ng mga kaalik o kaaway na kapwa natin. Minamanipula pala yan ng mga nasa kataasan. Mga espiritu para sumukin lang tayo. Ngayon, kung halimbawa, hindi natin kinaya yung pamamaraan ng pagsubok na binitawan na salita, pagkatapos nagalit tayo, hindi pala dapat tayo magalit doon. Kundi ipanalangin natin yung kapwa natin dahil sila ang ginagamit ng kalaban ng Diyos. Sabi nito, ang pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi pwedeng maglaban-laban ang laman at dugo. Ibig sabihin, tao sa tao hindi pwedeng magtalo-talo o mag-away-away. Kundi minamanipula lang ang bawat tao para siraan tayo, para gawan tayo ng masamang kwento, para lapastanganin tayo, kutyain tayo. Kaya hindi po natin sila kalaban. Ang kalaban natin, yung kalaban din ng Diyos. Kaya hingi tayo ng patnubay ng Espiritu Santo para gabayan tayo at sana sa paghingi natin yan, maramdaman din ang ating kapwa na kalaban, na lumalaban sa atin na hindi pala natin siya kalaban, kundi kaawaan ng Diyos na lumayas yung Espiritu nag-uudyok sa Kanya para tayo siraan ng puwit. Ganun lang naman po yung labanan dito. Tayong mga tao, para tayong mga pool. Mayroong naglalaro. May mga katungkulan, yun naman yung team. Parang naglalaban-laban lang, laban ng itim at puti sa chess. Kaya, hindi tayo lahat magkakalaban, kundi dapat tayong magturingan, magkakapatid. At respeto natin ang ating kapwa, papurihan natin ang Diyos sa makatuwid bagay sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, na sa pamamagitan niya na siya nag-alay ng kanyang buhay, siya ang naging
punong saserdote na nagtalaga ng kanyang sarili alang-alang sa bawat isa sa atin para tayo'y sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo'y mailapit ng muli sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na lang natin, ilalapit natin yung pagsampalataya natin doon sa Kanya na dumita siya para mapatawad ang ating mga kasalanan. Siguro po hanggang dyan na lang pagkakit natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karainan, problema man yan, karamdaman, ilapit natin yan sa Diyos. At bibigyan niya tayo ng kapanatagan, katiwasayan ng ating pag-iisip, at mapagtatagumpayan natin yan. Bahagi lang yan ng buhay ng isang tao ang mga pagsubok. Tulungan na tayo ng Diyos at kasihan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu. Salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.